Number one means you're always on top. Your number one radio. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. This is LVFR, La Voz Filipina Radio, 122.5, kasaysayang buhay, alaalay buhay. Magandang araw, Pilipinas! Ako si DJ Jane, ang inyong kabarkadang makabayan. At ako naman, si DJ Rowin, ang chikadora ng kasaysayan. At ito ang programang nagbibigay buhay sa mga alaala ng ating bayan. Dito lang sa La Voz Filipina Radio, 122.5. Oras na para mag-time travel, pero hindi ito yung klase ng history lesson na mapapahimbing ka sa klase, ha? Oo nga, kasi ngayong tanghali, sasamahan niyo kami sa panahon ng pluma, pumada, at revolusyonaryong pagmamahalan. Sabay-sabay nating kilalanin si Jose Rizal, hindi lang bilang pambansang bayani, kundi bilang estudyante, mananalat, lover boy! At kunwari, bilang endorser ng mga produkto noong 1800s, sa tira lang po, mga kabayan! Kaya tutok lang, dahil magsisimula na ang espesyal naming handog. Sa gunita ng bayan, ang alaala ay buhay, ang kasaysayan ay atin. Sa paanan ng bundok makiling, sa bayan ng Calamba, isinilang ang isang batang magdadala ng ilaw sa madilim na kahapon ng inaping bayan. Sa gitna ng bukirin, ilog at masaganang lupa, tumubo ang diwang palaban, matalino at puno ng pag-asa. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Sa panahong binabalot ng kapangyarihan ng korona ng Espanya, ang Calamba ay isang tahimik ngunit buhay na pamayanan. Doon, sa isang malaking bahay na kahoy, naninirahan ang pamilyang Mercado Rizal. Jose, iho, libantate. Huwag mong sayangin ang araw sa pagtulog. Ang isang tunay na lalaki ay maagang bumabangon upang mag-aral at tumulong. Opo, Ama. Nabasa ko na po ang aklat na naiwan niyo kagabi. Jose, anak, dito ka muna sa tabi ko. Ituturo ko sa iyo kung paanong bumasa ng ama namin sa Latin at Kastila, ha? Si Inang, gusto ko pong matutunan lahat ng alam ninyo. Talino mo'y hindi lamang galing sa aklat. Kailangan mo ring matutong magmahal sa bayan mo. Sa Calamba nagsimula ang lahat. Dito niya unang nasilayan ang kaibahan ng may kapangyarihan at ng inaapi. Sa ilalim ng aruga ng kanyang pamilya, sa gabay ng ilaw ni Inang Teodora at tatag ni Don Francisco, nahubog ang pusong Pilipino na magtatanggol sa dangal ng bayan. Ngunit ang mata ng bata ay hindi mananatiling inosente habang panahon at sa susunod nating tagpo, masisilayan natin ang kabataang Rizal na haharap sa mundo, una sa mga silid-aralan ng Maynila. Sa panahong ang paaralan ay di laging nasa apat na sulok ng silid-aralan, ang unang paaralan ni Jose ay ang kanilang tahanan. Ang kanyang guro, walang iba kundi ang kanyang ina, si Doña Teodora Alonso, a woman ahead of her time. Jose, basahin mo ito. El Amigo de los Niños. Isa itong aklat para sa mga batang marunong mag-isip at may mabuting asal. El Amigos de los Niños. Ibig sabihin po ba nun, ang kaibigan ng mga bata? Muy bien, hijo. Napakatalino mo.
ang isang matalinong bata ay hindi lamang mahusay bumasa, kundi marunong ding makinig at magtanong. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang ama namin. Sa Latin, sundan mo ako ha? Pater noster que es in caelis sanctificitor nomen tuum. Inang, bakit po kaya laging may hawak na baston ng kura sa labas? Marami kang napapansin, anak. Pero higit sa lahat, tandaan mo ito. Ang mata na mapagmasid ay sandata rin sa katotohanan. Huwag kang matakot magtanong. Gusto ko pong makasulat ng kwento tungkol sa isang batang tinuruan ng kanyang ina at balang araw ay magiging bayani ng kanyang bayan. Baka iyan nga ang magiging kwento mo, anak. Hindi man lumaon sa 4 na sulok ng paaralan, si Jose Rizal ay una nang nahubog sa bisig ng isang inang mapagmahal, matalino at makabayan. Sa isang aklat na ang pamagat ay El Amigo de los Niños, nagsimulang gumuhit ng munting isip ng isang magiging alamat. At sa bawat pahinang binuklat niya, isinilang ang mga tanong na magiging simula ng rebolusyon. Sa susunod na tagpo, lilipat tayo mula tahanan tungo sa mga silid-aralan ng Maynila, kung saan ang batang si Pepe ay huhubugin ng karunungan at kalupitan ng sistema. Hindi lang sa aklat nagsimula ang talino ni Pepe. Sa mga simpleng laro, sa bukid at ilog, at sa mga gawaing bahay, unti-unting humubog ang kanyang katawan at diwa. Gawa tayo ng bahay-bahayan. Ako ang nanay, ikaw ang tatay, at si Maria naman ang baby. O sige, pero ako na rin ang maghanap ng pagkain. Aalis na ako, nanay. Adios, Cariño. Kuya Pasiano, sasama ko sa pangingisda. Pepe, ang lambat ay hindi laruan. Pero kung marunong kang gumalang sa tubig at isda, sige halika. Magsimula ka sa pagpupulot ng bato sa gilid, dyan muna. Pepe, halika rito. Magpakain ka muna sa mga manok. Si Lucia nagwalis na sa likod. Kailangan mo ring tumulong. Opo, inay. Lalagyan ko na rin ng tubig ang inyong kambing. Muy bien, iho. Ang batang marunong sa gawaing bahay ay magiging mabuting tao balang araw. Kapag ikaw naging doktor, Pepe, dapat marunong ka ring magpakain ng manok, ha? At kapag naging manunulat ako, isusulat ko kayo lahat ng ginagawa natin para maalala ng bayan. Ang kabataan ni Pepe ay payak, ngunit puno ng kahulugan. Sa bawat bitbit na balde, sa bawat isdang nahuli, sa bawat larong masaya, nahubog ang disiplina, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Mga aral na hindi matutumbasan ng anong aklat man. Ngunit hindi habang buhay ay laro't pagtulong lamang. Unti-unti, ang batang si Jose ay kailangang humakbang palabas ng tahanan tungo sa bagong mundo ng edukasyon sa Maynila. Sa gitna ng mga larong pambata at mga araling bahay, hindi kailanman nakalimot ang batang si Pepe sa pananampalataya. Sa tahanang pinagbubuklod ng dasal, sa simbahan ng Kalamba, at sa bawat salitang inukit ng Diyos sa kanyang puso, dito lalong nahubog ang kanyang damdaming makatao at makadiyos. Mga anak, oras na ng Angelus. Tumigil na kayo sa paglalaro. Opo, inay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Bawat hapon, ang tahanan ng mga Rizal ay sumasabay sa himig ng panalangin. At sa puso ni Pepe, unti-unting lumalalim ang pagkaunawa sa sakripisyo, kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pepe, ayusin mo ang iyong barong. Hindi tayo pupunta sa harap ng Diyos nang hindi handa. Opo, tatay. Handang-handa na po ako. Anak, huwag mong kalimutang magdasal bago ka lumuhod. Alalahanin mo, Diyos ve todo. Senyor Diyos, salamat po sa bagong araw. Turuan niyo po ako maging mabuting anak, kapatid at tao. Sa loob ng simbahan, nakita ni Pepe hindi lang ang ganda ng sining at turo ng relihiyon, kundi ang damdaming nagtutulak sa kanya upang magtanong, magnilay at manalig. Inay, bakit kaya kailangan magsakripisyo ang ating Panginoon? Dahil sa pagmamahal, anak, at balang araw, mauunawaan mong ang tunay na bayani ay hindi lang marunong magsulat, kundi marunong ding magsakripisyo para sa iba. Kaya po pala mahalaga ang pananampalataya, hindi para lang magdasal, kundi para gumawa ng tama. Ngunit habang lumalaki ang batang si Jose, sabay rin sa kanyang paniniwala ang paglakas ng kanyang kaisipan. At sa susunod na kabanata, haharapin niya ang hamon ng karunungan sa Maynila. Sa isang gabing walang bituin, isang unos ang dumaang hindi inaasahan ng batang si Pepe. Isang pangyayaring hindi lang bumago sa kanilang tahanan, kundi sa kanyang pag-iisip. Isang kirot na hindi kayang paghilumin ng panahon. Abran la puerta, Guardia Civil, por orden de Gobernador Silio. Ano ang kailangan ninyo? Gabi na po. Si Doña Teodora Alonso, arestado sa kasong pagtatangkang lasunin ng kanyang hipag. Anong ibig ninyong sabihin? Isa itong malaking kasinungalingan. Huwag po, huwag niyong kunin si Inay. Wala po siyang kasalanan. Inay! Inay! Sa mga mata ni Pepe, mistulang isang bangungot ang gabing iyon. Ang kanyang ina, ang una niyang guro, ilaw ng tahanan at haligi ng dangal, kinalagkad na parang kriminal. Wala siyang magawa kundi umiyak. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko ipapakita sa mga anak ko ang aking panghihina. Inay, nandito na po kami. Hindi po kami naniniwala sa kanila. Pepe, iho mio, huwag kang iiyak. Minsan, ang katotohanan ay tinatabunan ng kapangyarihan, ngunit darating ang araw, lalabas din ang liwanag. Hindi po tama to. Bakit nila ginagawa to sa atin? Sa mga araw na ginugol ni Doña Teodora sa piitan,
Isang bagong damdamin ang tumubo sa puso ni Pepe. Hindi lamang lungkot, kundi galit. Galit sa katiwalian, sa mapang-abusong kapangyarihan, at sa sistemang bulag sa katwiran. At ito ang simula. Ang pagkakakulong ni Doña Teodora, ang unang batik na nagtulak kay Pepe upang isulat ang kasaysayan. Hindi tinta ng pangarap, kundi dugo ng katotohanan. Ang bawat pag-alis ay may kasamang luha. Sa tahanan ng mga Rizal, isang batang lalaki ang inihahanda sa unang paglalakbay ng kanyang buhay. Hindi para sa tigmaan, kundi para sa karunungan. Pepe, handa na ba ang baon mo? Nais ko na ang mga aklat at panulat mo. Anak, huwag mong kalimutang manalangin. Gamitin mo ang talino mo sa mabuti. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Opo, Inay, Itay, Kuya, Ate Lucia, mamimiss ko kayong lahat. Huwag kang paiiyak, Pepe. Pero ako nang iiyak para sa'yo. Anak, sa mundong ito, kailangan palakasin ang loob. Ang pag-aaral ay sandata sa panahon ng kadiliman. At sa pamamagitan ng isang bangka, nilisan ni Pepe ang Kalamba, ang payapang tahanan ng kanyang kabataan. Ang tubig ng ilog ang nagsisilbing daan at sakses sa pag-alis ng isang batang may bitbit na pangarap. Adyos, Kalamba. Adyos, Inay. Isang araw, babalik akong hindi lang marunong, kundi may saysay ang aking natutunan. Batang mag-aaral ah. Sa binyan ka mag-aaral? Opo, sabi ni Inay, kailangan ko raw pong matutong humarap sa mundo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba rin. Wala pang 10 taon si Pepe, ngunit buo ang loob niyang tumahak sa daan ng dunong. Ang kanyang unang paglalakbay ay hindi lamang biyahe patungong binyan, kundi unang hakbang patungo sa pagiging bayani. Sa murang edad, dumating si Jose Rizal sa paaralang Latin sa Binyan. Bagamat may kaba, dala niya ang pananabik na matuto at makilala ang kanyang mga bagong kaklase. Magandang araw po. Ako po si Jose Rizal. Magandang araw, Jose. Maligayang pagdating sa ating klase. Hola, Pepe. Sama ka sa amin sa pahingi. Oo, Pepe. Gusto naming makilala ka. Salamat po. Ako ay masigasig na matututo sa inyong lahat. Dito nagsimula ang bagong yugto ni Pepe sa kanyang paglalakbay bilang estudyante, puno ng disiplina at pag-aaral sa ilalim ni Maestro Cruz. Tahimik ang silid-aralan sa paaralang Latin. Sa isang sulok, abala si Jose sa kanyang pagsusulat. Gamit ang panulat at tinta, maingat niyang isinulat ang mga araling ibinigay ng kanyang guro. Mataas ang konsentrasyon sa kanyang mukha, tila ba isang pintor na gumuguhit ng obra sa papel.
Kailangan ay malinis ang pagkakasulat, tama ang gramatika, ang bawat titik ay dapat may saysay. Magaling, Jose. Isa ka sa pinakamahusay na manunulat sa klase. Maging inspirasyon ka sana sa iba mong kaklase. Jose, paano mo napapadali ang Latin? Ang hirap-hirap para sa amin. Ginagawa ko lang pong kasanayan ng araw-araw na pagbabasa. Tinutulungan din ako ng alaala ng mga turo ng aking ina. Tara, tulungan mo kami mamayang pahinga. Ipakita mo yung ginawa mong tula. O sige, pero huwag kayong tatawa ha. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang napansin ng kanyang mga guro at kaklase ang katalinuhan at sipag ni Pepe. Mula sa pagsusulat, pagbabasa at pakikisalamuha, unti-unting lumilitaw ang batang may pambihirang pangarap. Jose, ang husay mong magsulat at magbasa. Balang araw, siguradong magiging guro ka o pari. O baka maging gobernador. Hindi ko gusto maging gobernador. Ang gusto ko ay makatulong sa bayan. Kapag ako'y nakapagtapos ng pag-aaral, gusto kong gamutin ang may sakit, turuan ang mga bata at tulungan ang mga hindi na papakinggan. Tulungan? Papaano? Sa pamamagitan ng karunungan, kapag marunong ka, hindi ka basta-basta maloloko. Kung marunong tayong lahat, hindi tayo paapakan. Hunyo ng taong 1872. Mainit ang araw at mainit rin ang kaba sa dibdib ni Jose Rizal, 11 taong gulang, habang siya'y nakatayo sa harapan ng Ateneo Municipal de Manila, isang prestihiyosong paaralang pinapatakbo ng mga paring Heswita. Nombre kompleto del estudyante? Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Riolonda, Ginoo. Mestizo Indio. Hindi ka peninsular. Hindi rin kaugat ng aking mga kapamilya. Mestizo Indio. Hindi ka peninsular. Hindi rin kaugat ng mga kilalang pamilya ng Espanya. Paumanhin, hindi ka maaaring tanggapin. Isang bigat sa puso ang dumapo sa batang si Jose. Ngunit isang tinig ang lumapit. May lakas at pag-asa. Ginoo, siya'y inaanak ko. Ginigiit ko siyang narapat bigyan ng pagkakataon. Kung gayon, ilalagay muna natin siya sa obserbasyon. Sa tulong ng kanyang ninong, si Pepe ay opisyal na naging mag-aaral ng Ateneo. Mula sa malayang estilo ng pagtuturo sa binyan, ngayon ay pumasok si Rizal sa isang mundong disiplinado at sistematiko. Mag-aaral, walang palusot, walang katamaran. Ang disiplina ay susi sa karunungan. Iba sila rito, parang sundalo ang galaw, pero maganda rin, may layunin. Ang Ateneo ay may kakaibang sistema. Hinihiwalay ang mga mag-aaral sa dalawang grupo. Roman Empire para sa pinakamahusay at Carthaginian Empire para sa mga kailangang humabol. Jose Rizal, ilalagay sa Carthaginian. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang marating ng isang baguhan. Carthaginian? Sayang, pero di bale, tahimik pero matalino yan si Pepe. Ngunit sa loob ng ilang linggo, pinatunayan ni Jose na siya'y higit pa sa inaakala ng iba. Magaling, Jose Rizal. Mula ngayon, kabilang ka na sa Roman Empire. Maraming salamat po, Fortes Fortuna Adjubat. Ang kapalaran ay kakampi ng matatapang. Lumipas ang mga buwan sa Ateneo. Sa murang edad, napansinan ng mga guro at kaklase ni Jose Rizal, hindi lamang sa kanyang katahimikan, kundi sa lalim ng kanyang pag-iisip at galing sa wika. La educación es alma de una nación. Kung ganito ang ating tula, kailangan maramdaman ng tagapakinig ang pag-ibig sa karunungan.
Senyor Rizal, ang inyong sanaysay tungkol sa kasaysayan ng Espanya ay isang obra at ang pagkakasali niyo mula Latin ay malinis sa tumpak. Excelente! Salamat po, Padre. Nais ko pong higitan pang pag-usayan ang pagsasalita sa harap ng madla. Ang galing talaga ni Pepe. Hindi lang matalino, ang galing din sa Kastila at Latin. Sali raw siya sa paligsahan ng talumpati sa Sabado. Tiyak, siya ang mananalo. Susunod na magtatanghal ng kanyang tula, si Senyor Jose Rizal ng ika-5 baitang. Sa pag-ibig sa bayan, buhay ay inaalay. Sa bawat titik at pangarap, kinabukas ay sumisiklab. Kung may dilim sa paligid, edukasyon ang ilaw. At ang batang may dunong, bayan ang siyang tanaw. Senyor Rizal, ang iyong husay ay hindi pangkaraniwan. Ang iyong salita'y may puso. Ang iyong pluma'y may dangal. At mula noon, si Rizal ay laging nangunguna. Sa klase, sa paligsahan, sa tula at sa talumpati. Ngunit higit sa lahat, sa pangarap para sa kanyang bayan. Darating ang araw, ang karunungan ay magiging sandata. Hindi para sa sarili, kundi para sa inang bayan. Habang nilalampasan ni Jose ang mga pagsubok sa paaralan, may isang liham na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Ang liham mula sa kanyang unang pag-ibig, si Leonor Rivera. Pepe, palaging tandaan, ang iyong mga pangarap ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa bayan nating minamahal. Huwag mong kalimutan ang ating mga alaala sa Kalamba at ang pag-asa na dala ng iyong mga tula at salita. Ang iyong mga salita ang aking lakas, Leonor. Sa bawat sulat mo, nadarama ko ang init ng ating bayan at talong lumalalim ang aking pangarap para sa kinabukasan. Sa kabila ng distansya, ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng inspirasyon kay Rizal upang patuloy na magtagumpay at magsilbing liwanag sa madilim na panahon. Anak ko, ang aking munting tinuruan ng abakada, ngayoy ginigiliw ng buong Ateneo. Hindi ako nagkamali, Jose. Ang sipag mo'y parang punla na ngayon ay puno na't namumunga. Kuya Pepe, ang dami mong medalya. Pwede bang makahiram kahit isa lang? Isang medalya para sa aking guro, isa para sa aking mga kapatid. Pero ang pinakamahalaga, ang karangalang ito ay para sa inang bayan. Ngunit hindi lamang sa klase umikot ang mundo ni Rizal. Sa bawat saglit ng pahinga, siya'y naglalakbay sa imahinasyon, sa sining, sa libro, sa mga ideya ng daigdig. Voltaire, Rousseau, napakatapang ang kanilang mga kaisipan. Paano kung magising ang bayan natin sa ganitong uri ng pag-iisip? Kuya, ano yang iginuguhit mo? Isang inang bayan na malaya, isang larawan ng ating kinabukasan. Sa bawat tula, guhit at pahina ng librong kanyang binabasa, unti-unting hinubog si Rizal hindi lamang bilang mag-aaral, kundi bilang magiging bayani ng isang inang bayan na naghihintay ng kanyang liwanag. Matapos mamayagpag sa Ateneo, si Jose ay tumungo sa mas mataas na larangan ng pag-aaral, ang Universidad ng Santo Tomas. Isang institusyong iginagalang at kinatatakutan, pinamumunuan ng mga praileng Dominikano at nagsisilbing pugad ng karunungan at ng diskriminasyon. Nombre kompleto Huben. Jose Protasio Rizal Mercado, E. Alonso Riolanda po. Nais ko pong magpatala ng kursong Filosofiya y Letras bilang paghahanda sa batas. Aha, otro mestizo indio. Bueno, haya suerte. Sa kabila ng hindi mainit na pagtanggap, pinili ni Rizal ang landas ng karunungan. Ngunit higit sa lahat, pinili niyang ipaglaban ang pangarap para sa kanyang ina, para sa bayan. Hindi dahil ako'y Indio ay wala akong kakayahan. Sa sipag, talino at dangal, ako'y magtatagumpay. Ngunit
isang pangyayari ang lalong nag-udyok sa kanya upang magbago ng landas. Ang karamdaman sa mata ng kanyang ina, si Doña Chidora. Pepe, lumalabo ang aking paningin. Kahit silip ng iyong tagumpay ay nais ko pang masilayan. Inay, sa mata ng agham at puso ng anak, gagaling po kayo. Mag-aaral ako ng medisina para sa iyo. Mula filosofiya at letra, ay lumipat si Rizal sa medisina. Ngunit sa bawat pagpasok niya sa UST, dama niya ang bigat ng sistemang kolonyal. Mira, el indio otra vez, que busca aquí? Talino raw, pero balat kayo manggi pa rin. Hindi ako magpapatalo sa kulay ng balat. Ang liwanag ng isip at diwa ay walang lahi. Sa gitna ng diskriminasyon at paghamon, pinanday si Rizal bilang hindi lamang mag-aaral, kundi isang binhi ng revolusyon. At sa UST, nagsimula ang kanyang tahimik ngunit matibay na pag-aalab. Ito tayo hindi para magreklamo, kundi upang magplano para sa bayan. Sa Ateneo, natuto ako ng disiplina. Sa UST, nakita ko ang katiwalaan. Pero dito ko narinig ang katotohanan. Jose, kami bahagi ng samahang kompanyerismo, tahimik pero matatag, laban sa kawalang katarungan. Interesado ka ba? Interesado? Higit pa riyan. Kung kailangan kong isulat ang mga sakit ng lipunan, gagawin ko. Kung kailangang magsalita, magsusulat ako ng tula, ng sanaysay, ng aklat na parang sandata. Ang kompanyerismo ay isang samahang lihim ng mga estudyanteng Pilipino. Doon ay binuksan nila ang kanilang mga isipan sa tunay na diwa ng kalayaan at katarungan, mga lihim na pulong, diskusyon sa lipunan, at adhikain para sa reforma. Ang karunungan ay hindi lamang sa silid-aralan. Nasa kalsada rin ito. Nasa puso ng mga inaaping kababayan natin. Jose, balang araw, ikaw ang magiging tinig ng buong lahing Kayumanggi. Hindi ko hinihiling ang maging leader, pero ang katotohanan ay binubulong sa puso ko. Dapat ko itong isulat. Sa mga lihim na samahan, nagsimulang mabalangkas ang diwa ng bayani. Sa gitna ng dilim, may mga apoy na palihim na nag-aalab. At si Jose Rizal ay isa sa mga unang ningas. Sa katahimikan ng gabi, isang binata ang unti-unting nadudurog ng bigat ng sistemang humuhubog sa kanya. Ngunit mula sa pagdurusang iyon, isisilang ang isang panibagong lakas, isang tinig na di magtatagal ay maririnig ng buong bayan. Alza tu terza frente, Jóvenes, bella esperanza de la patria mía. Itaas mo ang iyong noo, kabataan, magandang pag-asa ng aking bayan. Hindi ako masaya sa UST. Hindi ito paaralan kundi silid na puno ng takot at pangmamaliit. Tila ba hindi tayo mga tao sa paningin ng mga praile, kundi anino lamang ng mga nais nilang busalan. Kung ganyan, Jose, bakit hindi ka lumipad sa lugar kung saan may malayang hangin, isang lugar kung saan hindi masyado binabantayan ang pag-iisip? Europa, doon ko marahil mahanap ang kaalamang hindi ginapos ng simbahan. Doon ko rin maririnig ang mga ideya ng mga dakilang isip at dadalhin ko iyon pabalik sa bayan. Jose, hindi ba mahirap iwan ang mga alaala ng tahanan, ng mga pangakong binitawan? Leonor, ang paglalakbay ko ay para sa atin, para sa bayan. Hindi ko hahayaang mawala ang mga pangarap na pinag-ukulan natin ng puso. Pangako, Jose, kahit saan ka man magpunta, ang puso ko ay laging sasama sa iyo. Pangako at babalik ako, dala ang tagumpay na para sa ating lahat. Sa gitna ng mga hamon, pag-ibig ang nagsilbing lakas ni Jose Rizal. Ang alaala ni Leonor Rivera
ang unang pag-ibig na nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga pangarap. Kailangan mo ng tapang. Ang landas na pinili mo ay puno ng panganib. Hindi ako naglalakad para lamang sa sarili ko. Sa bawat tulang sinusulat ko, sa bawat linya ng sanaysay ko, binubuhay ko ang boses ng mga hindi napapakinggan. Sa mga taon ng kanyang pag-aaral sa UST, isinulat ni Rizal ang mga tulang A la Juventud Filipina at El Consejo de los Dioses. Sa murang edad, isinilang ang kanyang revolusyonaryong diwa sa pamamagitan ng panulat, hindi ng armas. El genio, el saber, la posea, la virtud. Talino, karunungan, tula at kabutihan, ang tunay na kayamanan ng tao, hindi ang dugong banyaga. At doon, sa silid na puno ng luha at letra, nagsimulang isilang ang Rizal na hindi lamang mag-aaral, kundi magiging bayani. Hindi lamang mamamayan, kundi magiging mulat. Pagdating ni Jose Rizal sa Madrid, Paris at iba pang mga lungsod ng Europa, sinalubong siya ng kakaibang mundo. Isang mundo ng bagong kultura, teknolohiya at kaalaman. Señor Rizal, saludo a su pasión por el conocimiento. Tiyak na marami kang maiambag sa ating mundo. Muchas gracias, Senior Blumentritt. Ang pagkakaibigan natin ay malaking inspirasyon para sa akin. Dito ko naiintindihan ang tunay na halaga ng edukasyon at pagkakaisa. Sa kabila ng hamon at bagong kapaligiran, pinagsikapan ni Rizal na makibagay at mapanatili ang kanyang paninindigan. Isang bayani na may bukas na isipan at pusong nagmamahal sa bawat bayan at lungsod na nilakbay ni Jose Rizal, kanyang pinagmamasdan ang kakaibang kultura, arkitektura at mga taong kanyang nakakasalumuha. Dito niya tunay na naramdaman ang lawak ng mundo at ang mga posibilidad para sa kanyang bayan. Hindi sapat ang simpleng pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagmamasid sa mundo. Sa gitna ng malayong Europa, hinubog ni Jose Rizal ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng panulat. Sa bawat titik na inilalathala, nilalabanan niya ang katiwalian at kawalang katarungan na kanyang nasaksihan. Noli me tangere, huwag mo akong salingin. Senyor Rizal, ang inyong aklat ay handa na para sa publikasyon. Malaki ang magiging epekto nito. Salamat po. Nais kong marinig ng lahat ng tinig ng aking bayan. Hindi ito laban sa mga tao, kundi laban sa sistema. Dahil sa kanyang mga nobela, nagising ang damdaming makabayan. Naging ilaw si Rizal sa gitna ng dilim, at ang kanyang panulat ay naging sandata ng pagbabago. Matapos ang kanyang mga taon sa Europa, si Jose Rizal ay naglakbay sa iba't ibang bansa sa Asya, kabilang ang Hong Kong, isang lungsod ng kalakalan at kakaibang kultura, na puno ng mga bagong tuklas at karanasan. Dito sa Hong Kong, nagkaroon siya ng panahon para magnilay, pag-aralan ang mga bagong ideya at palalimin ang kanyang paniniwala sa pagbabago. Sa bawat paglalakbay, mas lalo pang tumibay ang hangarin ni Rizal na iligtas ang bayan mula sa kadiliman. Pagdating ni Jose Rizal sa Japan, sinalubong siya ng isang bagong mundo, ang bansang nagbabago, abala sa pagyakap ng modernisasyon. Dito nang pagtanto ni Rizal na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa puso, sa pagkakaisa, disiplina at pag-asa. Sa kanyang paglalakbay sa Japan, nakakita si Rizal ng pag-asa para sa Pilipinas, isang kinabukasang puno ng liwanag at pagbabago.
Dumating si Jose Rizal sa Singapore, isang lungsod na nagsisilbing pintuan ng Asya sa kalakalan at kultura. Dito niya nasilayan ang pagsasama-sama ng iba't ibang lahi at paniniwala. Sa Singapore, nadama ni Rizal ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang malampasan ang mga hamon ng panahon. Matapos ang mahaba at pagod na paglalakbay mula sa Europa, bumalik si Jose Rizal sa Pilipinas noong 1892. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa para sa bayan, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang pangamba sa mga balitang dumarating mula sa kanyang minamahal na lupang tinubuan. Narito na ako, Pilipinas, lupang sinilangan. Ngunit bakit tila may dilim sa mga balita na aking naririnig? Tanggap namin ang iyong pagbabalik, Jose, ngunit mag-iingat ka. Mas matindi ang unos sa bayan ngayon kaysa noong ikaw ay umalis. Hindi ako magpapatalo. Ang aking mga aral at aking mga akda ay ilalapit ko upang maipaglaban ang tunay na kalayaan ng Pilipinas. Sa kabila ng takot at panganib, dumating si Rizal upang harapin ang hamon ng kanyang panahon. Isang bagong yugto ang magsisimula, isang laban para sa bayan at para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Matapos ang mahabang paglalakbay sa Europa, muling bumalik sa bayan si Jose Rizal. Dala-dala niya ang mga karanasan, kaalaman at mga pangarap para sa isang malayang Pilipinas. Narinig mo ba? Ano? Babalik na si Rizal. Babalik ka na. Ano kaya mga gagawin na dito? Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabalik ng batang bayani. May mga balita ng pagbabanta, ng pagbabantay at pag-uusig. Si Jose Rizal ay babantayan. Hindi natin papayagang maging lihim na banta sa ating kapangyarihan. Hindi ako magpapadala sa takot. Para sa bayan, gagawin ko ang lahat. Para sa bayan. Dala ni Rizal ang apoy ng pagbabago. Apoy na magiging simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa katahimikan ng dapitan, naglalakbay ang mga hakbang ng mga sundalo ng pamahalaang kolonyal. Dala ang utos na dakpin si Jose Rizal, ang tinaguriang panganib ng kanilang kapangyarihan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nandito sa aking tahanan? Jose Rizal, ikaw ay iniresto dahil sa mga paratang ng sedisyon at pagiging banta sa seguridad ng pamahalaan. Anak ko! Anong gagawin nila sa'yo? Sa pag-aresto kay Rizal sa dapitan, sinimulan ang yugto ng kanyang pagkakabilanggo. Ngunit, hindi ang pagtatapos ng kanyang laban para sa kalayaan. Matapos ang mahabang paglalakbay mula sa dapitan, dinala si Jose Rizal sa pusod ng kolonyal ng kapangyarihan, ang Fort Santiago sa Manila. Isang lugar na puno ng alaala ng pananakop, paghihirap at pagdurusa. Pasok diyan, Rizal. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Hindi ko hinahanap ang awa. Nais ko lamang ang katotohanan. Sa loob ng makitid at madilim na selda, ang dating malayang isip ni Rizal ay ngayoy nakatali. Ngunit ang kanyang diwa ay lumilipad sa malayong lugar, sa Pilipinas na kanyang minamahal. Sa kanyang pagkakakulong, nagkaroon siya ng panahon upang magnilay at sumulat. Mga tula, liham at mga piraso ng damdamin na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at pamilya. Sa Fort Santiago, bagamat ipinagkait ang kalayaan sa katawan, hindi na ipagkait ang kalayaan ng isip ni Rizal. Sa dilim ng selda,
nagliyab ang apoy ng rebolusyon. Darating ang Pilipinas ay magiging malaya, at sa araw na iyon, ang mga tanikala ng kahapon ay magiging abo sa hangin. Sa puso ng Fort Santiago, si Jose Rizal ay nanatiling buhay, hindi lamang bilang bilanggo, kundi bilang simbolo ng pag-asa at paglaya. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagkakakulong, unti-unting tinatanggap ni Jose Rizal ang bigat ng kapalaran. Sa kabila ng lungkot, matibay ang kanyang loob. Handa siyang harapin ang dilim para sa liwanag ng bayan. Sa kanyang selda, sinulat ni Rizal ang mga liham at tula, mga huling himig ng isang nagmamahal sa bayan at pamilya. Dito niya inilagay ang kanyang mga pangarap, ang mga pahiwatig ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kung ako'y pawiin man ng alikabok ng lupa, ang aking mga salita ay mananatiling apoy sa puso ng mga Pilipino. Sa kabila ng takot at pangamba, nananatili ang tapang ni Rizal. Ang kanyang mga salita, nagsilbing sandata laban sa pang-aapi. Sa mga huling araw, bago ang pagkakakulong, nilagdaan niya ang isang dakilang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Dumating ang araw ng pagdinig. Sa harap ng mga opisyal ng pamahalaan, mga prayle at mga sundalo, hinarap ni Jose Rizal ang mga paratang ng sedisyon at paghihimagsik laban sa korona ng Espanya. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ikaw ay nakusahan ng paghihimagsik at pagsulat ng mga akdang nagpapalaganap ng rebelyon laban sa pamahalaang kolonyal. Ano ang iyong sasabihin? Hindi ako naghihimagsik laban sa aking bayan, kundi laban sa kawalang katarungan at pang-aapi. Ang mga sinulat ko ay mga salamin ng katotohanan upang gisingin ang kamalayan ng ating mga kababayan. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang liham at mga pakikipagkita mo sa mga kilalang mga kasapi ng samahang kontra sa korona? Ipaliwanag mo iyon. Ang paghahangad ng kalayaan at katarungan ay hindi isang krimen. Kung ang pag-ibig sa bayan ay kasalanan, tatanggapin ko iyon ng buong puso. Sa harap ng mga paratang, nanatiling matibay si Rizal. Isang tinig na hindi napatahimik. Ngunit, ang kamay ng mga makapangyarihan ay naglakad na patungo sa pagbibigay hatol na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Narito na ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Jose Rizal, ang araw ng kanyang paglilitis. Sa harap ng mga opisyal ng pamahalaan, mga sundalo, at mga pari, haharapin niya ang paratang na naghahangad siyang guluhin ang kapayapaan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ikaw ay nakusuhan ng pag-uudyok ng paghimagsik at pagsulat ng mga akdang nagbunsod ng kaguluhan laban sa korona ng Espanya. Ano ang iyong tugon? Hindi ko nilayo ng kaguluhan. Ang tanging hangad ko ay makita ang aking bayan na malaya, isang bansang may katarungan at pagkakapantay-pantay. Ngunit ang iyong mga sinulat, ang No Limitang Here at El Filibusterismo, ay nagpapasiklab ng galit sa mga otoridad. Paano mo ipagtatanggol ang mga ito? Ang aking mga salita ay salamin ng katotohanan. Kung ang katotohanan ay tinuturing na krimen, handa akong pagbayarin ito. Sa kabila ng matapang niyang paninindigan, ang hatol ay tila nakasulat na. Isang hukom na hindi marunong makinig sa tinig ng puso ng bayan. Si Jose Rizal ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ang hatol ay hindi lamang sa isang tao, kundi sa isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ngunit, si Rizal ay hindi matitinag. Noong Disyembre 30,
1896 sa Bagong Bayan, isinuko ni Jose Rizal ang kanyang huling hininga. Ngunit, sa puso at isipan ng bawat Pilipino, siya ay nanatiling buhay. Hindi nagtapos ang laban sa kanyang kamatayan. Sa halip, ito'y nagsilbing apoy na nagpasiklab ng diwang makabayan sa buong bansa. Ang alaala ni Jose Rizal ay isang paalala na ang kalayaan ay isang karapatang dapat ipaglaban, kahit ano pa ang maging kapalit. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang diwa ni Jose Rizal, ang bayani ng ating lahi. Ayan na mga karadyo, natapos na naman ang isang makasaysayang kwento ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Grabe no, mula Calamba hanggang Europa, hanggang sa Dapitan at Bagong Bayan, tunay ngang bayani ng isip at puso. Tama ka dyan, DJ Jane. Hindi lang siya matalino, gwapo pa. Charot. Pero seryoso, sana'y na-inspire kayo sa kanyang talino, tapang at pagmamahal sa bayan. Kasi kahit noon pa, si Rizal na talaga ang OG ng pen is mightier than the sword. Oo nga. At sana ngayong alam na natin ang kwento niya, mas pahalagahan natin ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Gamitin yan para magbago, matuto at magbahal sa bayan at sa isa't isa. Naks! Kaya nga mga karadyo, hanggang sa muli nating pagkwekwentuhan. Ako si DJ Rowin. At ako naman si DJ Jane. At dito lang sa La Voz Filipina Radio. Kasaysayang buhay, ala-alay buhay. Hanggang sa susunod na kwento, paalam mga karadyo. Mabuhay si Rizal at mabuhay ang Pilipinas!